Nung nakaraan mga kalibot ay sinimulan na nga namin ang pag-renovate ng isang lumang bus na nabili namin dito sa Cavite. At ito ay kukonvoy sa bahay jeep na naglilibot sa buong Pilipinas. Ang bahay jeep ay nagsilbi naming tahanan sa loob ng halos 29 months bago kami umuwi sa tunay naming bahay para asikasuhin ang ating bahay bus. At ngayon nga ay meron kaming bagong proyekto. Ang magtinda habang naglilibot ng Pilipinas gamit naman itong bahay bus. So ngayon mga kalibot, sinusukat na ito ni Kuya Roger at ni Din. Itong ceiling na ilalagay dito mga kalibot. Sinimulan na nga namin ang pagkakabit na magiging kisame namin. Puti nga pala ang kulay na napili namin dahil ito ang babagay sa color palette ng cabinet namin na color brown. Lilibutin ang buong Pinas, isasama ko lahat ng may gusto. Pagdating ko dyan sa probinsya nyo, dapat ready na lahat ng mga gamit mo. Magpaalam ka na sa nanay mo, makiusap ka na rin dyan sa boss mo. Lalong-lalo na pati sa jowa mo, kasi aalis tayo kahit saan mo gusto. Abutin man tayo sa dulo ng mundo, di ka magsisisi, pangako yan sa'yo. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight. So ngayon mga kalibot, inayos namin ni Kuya Roger tong tent. Kasi tumutulo to, kaya lalagyan niya ng panel para hindi tumulo yung dito sa may tent. Kaya ngayon, tinatanggal ko na yung mga ribit para hindi na mahirap tanggalin yung mga maglalagyan ng panel. At the same time, hindi na tayo magbabarena para maglagay ng ribit. Yun lang mga kalibot, updatehan kayo mamaya. So mga kalibot, yung pinaka main source namin ng kuryente, yung power system namin is nalobat. Kasi ilang araw na namin ginagamit. Tapos ngayon nga guys, medyo maulan, may mga bagyo, kaya di kami masyado nakapag-charge sa aming solar panel. Kaya naman, gagamitin natin yung backup natin na power station, yung ating DJI Power 2000. So meron to guys, 2,000 plus watt hour. Dito muna tayo mag-charge ng ating mga, or dito muna tayo magkasaksak ng electric fan, saka yung pinaka-extension natin papunta sa TV, saka papunta dito sa ref. Saksak lang natin yan guys. So meron tayo ngayong 73%. At kinaganda nito mga kalibot, mga power station, talaga nakikita mo kung ilang watts yung output. Halimbawa, yung ref natin. Yung ref natin ngayon guys ay nasa 40 watts lang. Ayan natin na nyo, 40 watts. Pag di tayo nagsaksak ng ref, meron tayong mga laman dito. Puro tubig lang pala. Kaya kahit paano guys, meron tayong mga laman yan. Yung mga dessert namin na natira, yung mga pagkain namin na natira. Ayan, tapos tubig na malamig. And then, dito, nagilinta kasi kami ng yelo guys, extra income. Ayan o. Ayan guys, meron kami yelo. 3 lang ang isa. And ito guys, yung power station namin. Pwede ka dito magsaksak ng 4 na Type C, tapos 4 na Type A. Kasi meron siya mga port. Tapos, pwedeng 4 na 220. Or, kung mas marami ang kailangan mo, extension na lang. So ngayon meron tayong 100 watts. So abot yan guys, mga 5 hours or more or less 5 hours. Nakalagay nga 11 hours. Ayun, 11 and 10 hours. Kasi ang baka computation mo pang 1,000. 2,000 to eh. Oo nga pala. Oo nga no. Oo nga pala guys.
2,000 pala yan, kaya doble. Tinan nyo, di ba? Doble yung estimate ko. More or less 5 hours. So, 11 hours. So, yun lang guys. Sinare na namin yung bago namin power station na nagamit namin, na meron kayong mga backup. Kahit maulan at kahit masama ang panahon, meron pa rin tayong kuryente. So, mga kalibot, maulan sa labas, makulimlim at malamig ang panahon. Bali, dito lang kami guys sa kwarto. And ito pala guys yung setup namin dito sa kwarto. Meron kaming power stations dito. Ito yung una namin na power station, yung DJI Power 1000. Ito yung aming DJI Power 2000. Lobat na to guys, itong aming 1000 na lobat. Kaya ito yung ginamit namin ngayon, yung Power 2000. And yung pinaka-source naman nito, meron kaming solar panel ng DJI. Bali, nasa bubong siya ng bahay jeep, tapos diretso dito yung charge niya. Hindi natin mapakita ngayon kasi umuulan. Gamit namin yung electric fan namin, saka yung cellphone. So kung cellphone lang guys, abot dito ng mga ilang araw, kahit mga ilang cellphone. Tapos kung may electric fan na 40 watts, abot to ng mga 20 hours siguro na tuloy-tuloy. So yung mga power station na ganito mga kalibot, bagay na bagay to sa mga panahon na maulan. Kasi di ba kapag ganito yung mga panahon natin, madalas na nawawalan ng kuryente. So di tayo makapag-charge. Kaya isa sa marirecommend talaga namin is yung DJI na power station. Sila yun guys yung brand na kilala pagdating sa mga drone, pagdating sa camera, and ngayon marami silang nire-release na bagong power stations. Kumbaga, pinagkakatiwalaan na sila at kilalang kilala na sila. So today guys, alis tayo, bili tayo ng materyales para sa gagawin nating overhead na cabinet. Kinonsider namin yung mga light materials tulad ng aluminum panel. Kaso nga lang sa looks na gusto na mangyari, mahirap siyang gawin. At saka mabibigat kasi ilalagay namin dyan mga gatas na 72 kilos or more, 70 kilos or more ilalagay namin dyan. So baka sa katagalan, hindi kayanin ng aluminum panel. Kung kakayanin man, marami kaming bracket na ilalagay na bakal. So yung weight distribution niya, yung weight na madadagdag namin is halos ganun pa rin. Maliit lang yung diferensya. Pero sa tibay, mas matibay pa rin guys ang plywood. Ang bibili namin ay mga laminated na lang para mas mabilis, mas maganda tingnan. Okay, tara, let's go. Siyempre, gagamitin natin yung bahay natin sa pag-alis. Kasama ko lang today is si Kuya Bal. Sila Mami umalis, si Mang Roger may iwan para magbantay. So kasi dito, yung tatlong batuta nasa bahay nila Mama, nandun. Kasi dito kay sa garahe, wala ditong mga harang. So pag naglaro-laro sila dito, maraming basurahan dito. Baka makain sila ng madudumi. Kasi dito, hindi ko makain ng madumi. Tara kayo, Bal. Hi! Dito guys, hanap tayo ng pwedeng maging patungan ng ating coffee machine. Ang hanap natin, mga 6 feet by 2 feet. Mesa? Ito, 2 feet. 5 feet. 5 feet. Taas nga lang, mabawasan natin. 2 feet lang kailangan natin taasin. This place too long. Magkano ito? Lababo. To be moving on. Yes, it is. Ito na lang, naka-L na siya. Coffee machine, oh. Hindi kayo pasok sa loob. Pasok sa loob. It's just me following the line that the stars have drawn. Yung pagpasok mo ng pintuan mula doon papunta sa likod kung ano ang haba. 173. So meron lang tayong ito, saktong-sakto lang oh. Ito yung natin eh. Haba eh. Magkalagay ka pa ng pader. Shoutout sa mga nag-home
center. Lahat po, thank you. Salamat. Ingat po, ingat. So guys, ito na yung napili nating mesa para sa ano natin, lababo sa kapitbahay. Bali din natin yan ilalagay sa top load. So yun guys, yung lawak na natin, ang top load. It might seem bold. So kaya guys sila mami, yun! Langkan! 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 Ah, langkan! Marami pa ang bakante. Langkan! But let me tell you, I heard a YouTube guru say something that rang true to me. Guys, gagawa tayo ng ano, patungan dito para kapag magla-laptop o kaya kapag maraming niluluto sa kusina, merong extrang lagayan. Nandito yung aking kapatid sa loob na ating kwarto. Pinapunta ko talaga sila dito para meron akong alipin. Ako'y alipin mo na batid na batid. Sorry guys, lagi ko binubuli talaga yung mga yan. Back to Andas. Suddenly, The world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. 'Cause every time you tell me I look good and that I'm doing Okay, so fine, but nothing ever pwede ka ditong mag-laptop. Kaya kapag magluluto ka, marami kang kailangan, lagyan mo na dito. Tapos kapag bubiyahe ka, may siya gagamitin. Or kapag may marutulog. Yan. Ang galing, no? nice. Hindi naman siguro may sira pa sa nakaraan. Ay, di naman. Kasi ano eh. Nakaga- Wala naman sa kanyang persa. Yan. Parang sinungkat, no? Halimbawa guys, nag-grocery kami. Tapos wala pa kami malagyan ng iba. Kasi ayusin mo pa. Dito mo na ilagay. Habang nagliligpit ka. Yan. Taka, pwede ka na mag-ayos sa kusina. O, pwede ka na sa kusina, no? Yung mga kunwari, naghiwa ka na ng ano, hiwa ka sibuyas bawang, wala ka mapatungan. O, yan. So ngayon mga kalibot, bibili nga pala kami ng mga materialis na gagamitin para sa bus na gagawin namin cabinet. Shoutout sa tropang warehouse ng City Hardware, tsaka Blessed Bill. Ito guys, titignan namin kung pwede ito sa kisame ng bus natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero siguro wag ganito kasi masyadong tikit sa ano. Hi guys, shout out sa mga Ito guys, gagawin natin sa cabinet. Ito yung napili namin kumpara sa mga aluminum kasi kinupit namin yung gastos, halos ganoon din naman. Tapos sa trabaho, mas matrabaho yung aluminum kasi gusto namin na medyo aesthetic. Magdo-double walling tayo sa aluminum. Ito, isang patungan lang, okay na. At the same time, mas malakas yung persa nito kasi plywood nga. Kumpara sa aluminum, maraming bracket. So sa trabaho, saka sa expenses, mas pabor dito sa plywood. Tapos sa bigat naman, ilang kilo lang ang pagitan sa idadagdag sa bus natin. Kaya ito yung napili namin. Saka habol namin aesthetic na design. Ito laminated na siya. Wala na kaming gagawing pintura, wala na kaming gagawing primer, ganyan. So, less trabaho. Dalawa po nito ate. Para doon sa ilalim ng cabinet, maglalagay tayo ng maliit ulit na patungan. Mga Roger, ito sana masyadong ano, mahaba. 6 inches lalagpas ng 1 inch. Pag ito naman, parang hindi maganda, parang pambakod to eh. Pag ito naman, masyadong common. Ano, okay to? Anong gagawin dito? Ito na lang. Yan, sige. At ano po nito, 6 pieces. Shoutout sa tropang stages. Hello po, welcome po dito sa amin. So ngayon mga kalibot, pupunta pala muna kami ng Area C para kuhain yung ibang order sa bahay nila dito Erin. Wala akong mga papaw to. Nakita ko lang akin, kaya hinabol ko na kayo eh. So,
guys, kanina nagbigay na sila. Natin na videohan. Ayan, bigay nila OTAP sa itong maraming ano ba tawag ito? Homemade candies. Tapos sinabal nila ulit tayo para magbigay para sila ng pabaon. Nagkasaan po kayo, te? Nagkarlan lang muna po. Nagkarlan. Ito ay produkto nyo? Produkto nyo. Ano bang pangalan po ng store nyo? Yan po yung sa kapatid ko, baby. Kaya Dylan Bakery. Guys, shoutout sa Jelin's Bakery, saka Pennings, mga pasalubong, mga candies. Ay, sarap na OTAP! Sarap! Sobra! Hoy! Dami guys! Merengue ito. Guys, merengue. Ito, ano tawag ito? Mamon. Mamon. Business Mamon. Ingat po kayo lagi sa biyahe. Salamat sir, salamat. Ano pangalan niya po? Next. Next. Salamat po, thank you. Thank you Lagi po sir. kayo Ay, ma'am. nakapanood eh. Si Michelle po. Michelle. Asawa ko. Salamat po. More benta sa inyo. Sige po. Salamat po, thank you. Salamat po. Ingat po kayo lagi sa biyahe. Ingat po. Salamat po, thank you. Guys, ito yung mga binigyan nila sa atin. Toasted Mamon. Ito, mga puno. Ang dami guys, oh. Mga puno, tapos merengue. Ayaw mo nito. OTAP. Tapos itong maraming sesame seeds. At saka itong mga candy na to. Guys, tingin tayong stainless para sa gilid ng bahay, Jeep. Para meron tayong mesa na default. Meron ka dyan mga stainless na, no? Palagi ko dito. Mga 1 foot o 1 2 feet. Yung lapad niya, mga 1 to 2 feet. Pero yung haba niya, mga 6 feet. Kailangan default. Ito. Ganito ang size. So, kailangan nito eh. Dito guys, suki na tayo dito ni Kuya. Kaya pag nagpunta tayo dito, diretso tayo dito sa taas. Kasi sa taas nito, ang dami pa nila mga stocks. Ayun, tinan nyo oh. Ayan, ito yung second floor nila. Kaya pa naghanap kayo guys ng mga stainless, punta lang kayo dito. Albaran Compound. Anong barangay ito? Sampalok po. Sampaloc 4. Yan guys, Congressional Road, Barangay Sampaloc 4. Natin, tara. Kaya para pag nakita kami, gusto ko may mesa kami. Pwede. Guys, dito tayo sa Acacia. Miss ko na yung mga apo ko. Dahan-dahan. Sige. Basta. Hala. Pacman. Puti. Garnet. Hala, bakit ginitsura ni Garnet? Si Tren. Yan, baka yan. Hala, miss na nila yung bahay nila. Kitrin! Hala! Ang maldita ito! Pacman! Okay na siguro yung kaya ba? Sakit na naman tayo. Yan. Walang karton to yung ano? Iyan naman na to, double. Huwag mo lang masyadong babad. So mga kalibot, dito na ulit tayo sa City Hardware. Ito kasi pinapabricate namin kanina mga stainless. Tapos pumili rin kami ng iba para sa minibus na gagamitin natin. Tapos dito mayroong mga stainless na kinuha si Mang Roger para daw pang matagalan. And ngayon, pick upin natin guys yung mga pinamili natin kanina. Come tend the garden with me. We have so many seeds to sow. So ngayon mga kalibot, ilalagay na yung mga plywood dito ni Kuya Roger at ni Kuya Van. Share what we have grown. We were having the time of our lives when we started. Tumama dun sa ano. Hindi na katatama yan. Tapos guys, ispatan natin ng welding para talagang matibay. Hindi siya malalaglag. So today guys, may mili tayo ng materyales para sa ating camper bus. Shoutout sa pinakamabait namin manager. Tina ako. Puti nga rin ako. Pero ganito yung kulay ni cabinet, bagay sila. Ito na lang yung ceiling. Walang medyo class na ng design.
Ilang piraso na lang itong puti? 7 sir. I-check po natin Kung ayos pa yung lahat. Ayaw, sablay guys. Kasi ang kailangan natin is 12 pieces. Di ba meron kayong branch sa kabila sa may papuntang silang? Meron po dyan sa Dasma, meron din po sa Patipang. Okay. So bago tayo lumipat guys, check muna natin yung color palette natin. So, hindi ba? Ito kasi yung kisame. Ito yung pinto ng cabinet na nakadikit sa kisame. So, ito yung cabinet natin. So hindi bagay. Kinain ng kulay. Ito, sa kulay ng body. Ulitin naman yung pinto ng cabinet na parang hindi bagay. Talagang kailangan mong ilayo yung Malayo kulay. talaga dapat. So white talaga. May damage na siya. Ito. Pero okay lang sa amin. Kesa wala. Ayan na, matatago na siya. Diskarte na ni Manong Roger. Ayan Yan. yung Roger. Guys, kailangan talaga white dahil yung mga cabinets na ano namin is para lumutang. Guys, good morning! Morning! Oh, grabe, mamacho naman ang ano natin. Engineer, kamusta engineer? Anong plan natin today? Kakabit natin yung ating ceiling. Okay, ceiling. So mga kalibot, nakabit na namin yung pinaka... ano ba tawag dito? Pinaka-base ng bubong natin. Itong plywood. Tapos ginamit natin stainless. Paikot yan guys. Yan, so inabot kami dito ng ilang araw. And ito mga kalibot, ito yung mga ilaw para sa magiging cabinet natin. Tapos para sa magiging electric fan natin. Tapos ito naman yung para sa magiging strip light natin para medyo aesthetic yung ating bus. So mamayang hapon, may kita na natin na nakabit na yung ceiling natin. Ibili natin kahapon sa hardware. January, up before dawn, down to the next mine begin digging on. No other light but the lamp on my head, and my mama told me that I wound up dead. So ngayon mga kalibot, sinusukat na ito ni Kuya Roger at ni Din. Itong ceiling na ilalagay dito mga kalibot. Napakadali nga lang i-install niyan. Meron lang yan mga clip at yun na mismo ang itutornilyo sa kisame at hindi nga madadamage ang mismong panel. Tapos pagdudugtong-dugtungin lang yan na parang walang nangyari. Kaya kung magkakabit din kayo guys ng kisame, ay highly recommend na pwede rin kayong gumamit ng mga ganito. Mabilis ikabit, malinis tingnan at hindi gaanong matrabaho. Ginabi na kami mga kalibot dahil gusto na namin matapos itong kisame bukas. Gagawa na namin to ng cabinet ni Boss Roger. It's damp and dark too. Good morning guys! Today ay maglalagay na tayo ng walling natin. Ayan, kasama natin si Ian at saka si Mang Roger. Ano lang to, di ba? Natanggal naman to yung mga sulat-sulat, no? Cover lang yung guys itong mga nakasulat. Yung ano namin dito, UV panel board. Mahal to guys. Sa regular price nito siguro almost 2K ito. Pero nabili lang namin to ng 400 sa Muntinlupa. Good morning, Mami. Hi guys! Kinabukasan ay sinimulan na nga namin ikabit ang para sa wall ng camper bus. Ang ginamit nga pala namin dyan guys ay UV wall panel na waterproof at moisture resistant. Mas matibay kasi to at pang mas matagalan na rin kumpara sa plywood. Lalo na't gagawin namin coffee shop ang loob nito. Merong kusina, lababo, coffee machine at dito rin kami sa loob gagawa ng mga kape. Kaya mahalaga talaga na waterproof ang aming walling. Tapos na namin ni Kuya Roger tong kabilang side, nilagyan na namin ito ng UV panel. Then dito naman sa kabila mga kalibot, mag-insert na kami kay Roger maglagay ng panel. Now I know what it means to grow. Nalagay na ni Boss Roger and din itong head clip natin mga kalibot. Yan sila. My God, it is just enough to get by. So mga kalibot, habang nag-ayos kami ni Kuya Roger dun sa may bus, sa may loob, si Kuya Paul naman, pininturahan niya na itong ating gulo. Binaping niya muna ito, then nilagyan na ng primer mga kalibot para hindi na ganun kadumi tignan yung ating gulong. Ano yung ginagawa niya mga kalibot? Yan, nilihain niya pa yan. Yan. Kuya Paul, papahinga lang kasi kanina pa rin siya gumagawa umaga.
magsusukat na ulit kami ng ibang panel. Talaga namin na yun, oh. Ayun mga kalibot, ayun. Ginabi na kami mga kalibot kasi talagang kailangan na namin ito matapos. It never pays in the end. So guys, ito na yung tinapos sila Kuya Roger ni Ian. Yan natin. Tingnan natin. Lupit ni Ian. Uy, putik guys! Pasok na lupit ni Ian pasok! na great! Pasok sa loob. Yun lang. Kapag tama, binibidyohan. Kapag hindi. Ulit tayo! Naloko ka ni Kuya mo. Oh. Pag sakto, binibidyohan ha. Pag supply, hindi ha. Tingnan natin. Grabe, sukat na sukat. Parang hindi sinukat. Ano may laban, di ba ba dito? Yan, para pasok Uy, yan. grabe yan. Isasakto na dito eh. Sige, piano mo dito. Yan. Bigyan mo, itulak mo. Saan? Pataas. Guys, kita nyo naman, halos patapos na yung interior natin dito. Tapos na natin yung ating kisame, konting polish na lang. Tapos yung ating wall dito. Dito natin nilalagay yung mga cabinet. Nakalabas na yung mga wire. Ayan. Tapos, sa mga sunod na araw guys, mag-flooring naman tayo. Ayan guys, kita nyo. Unti-unti na gumaganda guys yung ating camper bus na kapitbahay. Ito pala guys, din namin tinakpan para meron tayong exhaust. Para merong hangin kapag mainit. At saka merong liwanag kapag umaga.